Sariling kutsara't tinidor at salawal ni Gat Jose Rizal. Ano kaya ang maikukwento tungkol sa kanya? Alamin natin ngayong kanyang birth month. Sa lahat ng mga kubyertos dito sa Pilipinas, siya, sa antigong kutsara't tinidor na ito kayo, mapapanganga. Ang halaga kasi nito, hindi bababa ng 1,000,000 piso. Pagmamay-ari kasi ito ng ating pambansang bayani, si Gat Jose Rizal. Dahil sa signature ni Rizal, dahil hinahawakan niya ito, sobrang rare talaga. Bago sumapit ang 165th birthday ni Rizal, ano pa kaya ang iba pang mga lihim niya na ating matutuklasan sa mga naiwan niyang gagamitan? Ito ay nasa 107 centimeters na akma dun sa kanyang height na around 5'2", 5'3". Para akala mo nakatype pero cursive ang gamit niya, no? Ibig sabihin, analytical thinker siya. Kung may naghahanap ng DNA ni Rizal, ito yung pinakamagandang source ng DNA kasi nandyan yung laway niya sa loob. Ang kutsara't tinidor ni Rizal nakatakdang isubasta sa auction house na ito sa Makati. Ang patunay raw na siya talaga ang nagmamay-ari nito. Ang mga nakaukit ditong initials ni Jose Rizal, ang J at R, ang mga kubyertos na may habang 19 centimeters at pinagsamang timbang na 68 grams gawa sa German silver. Actually, hindi siya talaga silver. Ang composition nito is like 60% alloy, 20% zinc, 10% nickel. Mababa talaga yung value nito. Alam natin si Rizal, tight yung allowance niya, baka hindi niya ma-afford yung tunay na silver. So, ito yung pinakamalapit. Pinili raw ni Rizal ang kubyertos noong 1880s sa Germany, kung saan din niya inilimbag ang kanyang kontrobersyal na nobela, ang Noli Me Tangere. Nung mga panahong yon, mainit na sa mata ng mga Kastila ang kanyang akda. Inilahad kasi rito ni Rizal ang pang-aabusong sinapit ng mga Pilipino sa kamay ng mga mananakop. Rizal was the pinakaunang whistleblower. Siya nang unang nag-expose sa corruption sa Pilipinas. Hindi niya akalain na sobrang naging sikat siya at saka yung Noli. Lahat ng bagay na isinulat ko ay nakaugat sa katotohanan. But ang problem, ang dami rin niyang kagalit. Natakot yung family niya, pati yung mother niya, na baka lasunin siya ng mga pare. Pero paano naman mapoprotektahan si Rizal ng hamak niyang kubyertos? Ang sagot, nasa material na ginamit sa paggawa sa mga ito. Diba may expression, born with a silver spoon? Kaya naging sikat yung silver kasi nakaka-detect siya ng mga lason. Because the most popular lason was arsenic. So pag may kinain kang sabaw or whatever, umiitim, nag-iiba ng kulay. That's why, meaning, nakadala siya ng sarili niyang kubyertos. Kapag na-expose din sa isang mainit na environment, nagre-react ito lalo-lalo na sa nickel. Kaya ito nagkakaroon ng dull, dark, and yellowish stain. Ang value talaga nito, it's historical significance. Matagal na itong hinahanap ng mga historian. Never talaga lumabas. Hanggang isang araw, tila inihain na lang ito sa kanilang lamesa. Yung mga apo ni Leoncio Lopez Rizal, kapatid ni Rizal, dumating and then nagdadala sa spoon and fork. Kwento ni Raul, apo sa talampakan ni Rizal, sa kapatid nitong si Narcisa, nahanap daw nila ang kubyertos sa museum na ipinatayo ng kanilang angkan para sa kanilang ninunong bayani. Compound namin may museo, yung mga great-grandfather ko, early 80s. Tinamaan ng kidlat yung museo, pero madami pa rin nasalba ng mga bagay at gamit ni Rizal. Isang araw rito ang kubyertos na pinagpasapasahan ng kanilang angkan sa loob ng ilang henerasyon. Kanya mismo to, walang ibang gumagamit nitong kubyertos. Oras na rin for the next generation and to be custodians of these items. It's also a good time for people na ma-realize, sino ba si Rizal? Bakit ba siya pinatay? Ano ba yung mga ginawa niya? Ano yung idealism niya? Ang hinihingi lang namin ay pagkakapantay-pantay. Isang mapayapang pagbabago sa pamamagitan ng edukasyon at gawaing sibiko. Makilala ang Pilipino bilang kapantay ng Kastila.
Kabilang din sa mga isusubasta ang flute o plauta ni Rizal. Sa litratong ito, kasama ang reformist na si Valentin Ventura, mga pintor na sina Felix Resurrección Hidalgo at Juan Luna, kasama ang misis ni Luna na si Paz Pardo de Tavera, makikitang hinihipan o tinutugtog ni Rizal ang kanyang plauta. Ito talaga, makikita natin na si Rizal, multidisciplinary talents kasi galing siya magsulat, doktor siya, nagpe-paint din siya. He was also a musician. Itong flute, galing sa family din ito, sa mga apo ni Leoncio Lopez Rizal. Ang starting bid para rito, tumataginting na 2 million pesos. Kung may naghahanap ng DNA ni Rizal, ito yung magandang source ng DNA kasi nandyan yung laway niya sa loob. Ang rarity dito dahil gamit siya sa pinaka-importanteng Pilipino sa kasaysayan natin. Pero hindi kailangang maging milyonaryo para lang makita sa mga auction ang mga naiwang gamit ng ating pambansang bayani. Marami kasi sa mga kagamitan ni Rizal naka-display na sa mga museum. Dito, sa dating bahay ng pamilya Rizal sa Calamba, Laguna, na ginawa na ring museum, masisilayan ang kanyang mga original na gamit. Itong bahay ni Rizal sa Calamba, yung original na bahay ay kung saan dito sinilang si Jose Rizal. Kabilang sa mga nakadisplay ang damit pang ilalim ni Rizal para itong pajama na may 4 na butones. Ang tawag dito, Long John. Based sa record, ito ay nasa 107 centimeters na akma dun sa kanyang height na around 5'2", 5'3". Yung Long John na kilala sa London ay isa sa mga sikat na pangloob nung 19th century or even earlier. Sa Pilipinas, ang counterpart niya, yung salawal. Maluwag, loose, kasi mainit. Pero sa Europe, thick na parang thermal attire siya kasi malamig. Posible para hindi maghalo yung damit sa ibang damit or para matukoy na ito'y damit ni Jose Rizal. Kaya siguro nilagyan ng JR. Pinaka-iingat-ingatan nila ito. Nakalagay sa isang glass case. Hindi namin to nilalaban kasi pwede makaapekto sa tela yung chemical na pwedeng ikasira pa niya. Makikita rin dito ang kanyang top hat o sombrero at jacket. Dinonate sa atin ng kanyang nakakabatang kapatid babae na si Doña Trining noong taong 1948. Nandito rin ang replika ng kanyang mga pinakamahalagang obra, ang mga nobelang Noli Me Tangere at ang El Filibusterismo. Nakapaloob ang mga ito sa glass case na sa bandang ibaba. Clinical notes ni Rizal. Siya raw mismo ang may sulat. Ito yung Apuntes de Clinica o Clinical Notes nung siya ay nag-aaral pa sa Europa noong 1883 hanggang 1884. Espanyol ang lengguwahe. Ipinabasa namin sa marunong mag-Spanish ang mga nilalaman nito. Itong sinulat niya, medical report, no, ng isang pasyente. Ang sabi dito ay empleyado siya, soltero, so matandang binata, pero nagrereklamo daw na masakit ang tiyan, 5 taon na daw itong nakakaapekto sa kanya. At yun ang ikinonsulta niya kay Dr. Rizal. At alam nyo ba na mula lang sa kanyang sulat kamay, matutukoy rin daw ang personalidad ng ating pambansang bayani? Ang clinical notes ipinasuri namin sa isang graphologist o eksperto sa pagsusuri ng sulat kamay para raw matukoy ang mga katangian, ugali at pati na ang pagiging tunay o authentic ng isang dokumento. Ang ganda ng sulat niya kasi walang erasure, naka-right word slant. Ang hilig niya ay pag ganito, no? Right word. Ibig sabihin, he is a very sociable person, friendly, romantic, loving person. Pero dahil nga ang kanyang in-between letters ay consistent from the beginning until the end, selective niya sa tao na kasalamuhan niya, bagamat friendly siya sa lahat. Ang baseline, ibig sabihin, nakaupo lahat yung letters doon ng napaka-rigid, perfectionist. Para akala mo nakatype pero cursive ang gamit niya. Ibig sabihin, analytical thinker siya. O diba, pati sa kanyang mga sulat kamay, may mga kwento. It's very important, one, to keep history
and memory alive. The old saying that you must learn from history so that you don't repeat your mistakes, di ba? Hanggang ngayon, relevant pa rin yan today eh. Namatay siya para sa bansa natin. Pero nakikita natin ang ating minsan yung ating mga politiko hindi natin mapag-asahan. Ngunit ang pamumunong walang pagkakaisa ay wala rin silbi. If we come up with, paano kaya anong gagawin ni Jose Rizal sa panahon ngayon? Kaya ba ni Rizal ang nangyayari ngayon sa gobyerno? Maisip ba naman ni Rizal mangurakot? Or maisip ba ni Rizal na walang gagawin pag may nakikita siyang mali? Yun ang meaning in life ni Rizal eh. Kung makapagsasalita nga lang ang mga gamit ni Rizal, ano pa kayang mga lihim ang mabubunyag? May pagtatapat ako sa iyo, Katoto. Hindi sapat ang edukasyon lamang para makita ang rosas. Ano pang mga kwento ang mabubuhay? Hanggat hindi tayo natututong gumalang sa ating mga sarili, kailanman ay hindi tayo igagalang ng ibang lahi. Para sana panghugutan natin ang inspirasyon sa gitna ng mga hamong kinakaharap ng ating bayan ngayon. Ganun ay baguhin mo ako. Ipakita mo sa akin na ang mahalaga ay ang bayan. Na dumadaloy sa ating dugo at lahi ang mga pinanindigan at ipinaglaban ni Rizal na prinsipyo. Consumatum est! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.